Ngayong hapon, itutuloy natin ang ating pag-aaral sa libro ng Mateo. Kaya kung dala ninyo ang inyong mga Biblia, buksan nyo ito sa Mateo 8, 18 hanggang 22. Patuloy nating pinag-aaralan ang mga salita, ang mensahe ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo at para sa atin, mga purong salita ng Diyos na nakakapagpagaling at nagbibigay sa atin ng encouragement upang mamuhay ng tama at ng totoo para sa Panginoon. So buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Mateo 8, 18 hanggang 22. Nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, "Guro, sasama po ako sa inyo, saan man kayo pupunta." Ngunit sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat, at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingahan ang anak ng tao." Isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Maglingkod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Manalangin po tayo. Panginoon, muli humihingi ako ng tulong sa inyo sapagkat walang taong karapat-dapat na magpaliwanag ng inyong salita, kundi ang taong inyong naatasan lamang. Kaya humihingi po akong tulong na isang tabi nyo ngayon ang pastor at ang banal na Espiritu Santo nawa ang mamuno ng aming mga pag-aaralan. Gayun din, Panginoon, ang aking mga kapatid na nakikinig. Alam ko, Panginoon, ang nakararami sa amin ay napakaraming problema, mga alalahanin, mga concern, mga discouragement. Pero muli, Panginoon, sa aming pagbibigay sa inyo na aming puso at pagsuko na aming pag-iisip, nawa ito'y tanggapin nyo na bilang pag-o-honor o pagbibigay pugay sa inyo, na kahit marami kaming alalahanin, kami magtitiwala na kayo ang may kasagutan sa mga problema namin, kayo may kasagutan sa mga direksyon dapat namin tahakin. Kaya Panginoon, kayo po sana ang maluwalhatian sa aming pakikinig sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. More and more, nakikita ko na ang Christian life ang siguro laging pangunahing babanatan ng kalaban. Yung tunay na Christian life, yung tunay na pagiging disipulo o pagiging tunay na Kristiyano. Kasi siguro naman, alam na natin na meron tinatawag na peke, DVD. Merong fake na Christian life. At yan tayo dinadaan ni Satanas upang kanyang gapiin ang galaw ng kaharian. Hindi niya sinasabing kayo'y huwag maging mga Christian, hindi niya sinasabing huwag ka magsimba, pero sinasabi niya, sana maunawaan mo ng mali. Para iniisip mo na ikaw ay nakakasunod kay Jesus, yung pala hindi na. Dito po sa ating matinding binasa na bahagi ng Mateo, makikita natin na napaka-importante sa Panginoong Hesus na ang mga sumusunod sa Kanya ay nauunawaan ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad niya. Hindi lamang para tayo ay ituwid, ngunit dahil na rin sa Kanyang pagmamahal sa atin. Kung meron ka anak, na alam mong tiyak siya na yung Kanyang pinatutunguhan ay tama, pero alam mo na mali, hindi ba itutuwid mo siya? Ito po yung mensahe natin ngayong hapong ito. Napakatindi. Nabigla ba kayo dun sa last verse 22, sa verse 22? Papalibing ko lang po yung aking ama. Wag! Hindi ka pwede umuwi. Matitindi po. Papaliwanag ko sa inyo isa-isa. Kaya makinig kayo mabuti. Sapagkat ang kalaban, gusto ma-miss natin yung galak, yung joy, yung power ng Christian life. At naniniwala ako more and more na ginagawa ng kalaban niya sa pamamagitan ng maling katuruan o mababaw na katuruan o mga katuruan na 50% tama, 50% mali. So ang gusto kong makuha nyo
dito sa inyong pakikinggan ay encouragement na habang isinusuko natin ang ating buhay sa Panginoon, lalo tayong nagkakaroon ng pribilehyo na makamit ang kanyang mga pangako sa atin. Kasi minsan, sa ating Christian life, ibinibigay natin kalahati lang kay Lord. Lord, Sunday ka lang. Pero yung mas kalakihan ng aking buhay, ako magpapatakbo. Kasi mas alam ko sa iyo. Maaaring hindi mo sinasabi yan. Pero sa aksyon, maaaring yan ang ginagawa natin. Paano mo malalaman yan? Kung susuyurin mo ang iyong buong linggo, ilang kaya doon ang talagang every moment sinusuko mo kay Lord? At meron doon, walang kapart-part si Lord. Tanungin mo yung katabi mo, ikaw, loyal ka ba kay Lord the whole week? Huwag kang sumagot. So yan po ang ating topic ngayong hapong ito, ang pagsunod kay Jesus. So dito po nakikita natin na ang Panginoon napaka-aktibo na. He is in the middle of His active ministry. Talagang nagpipreach na siya, sinermon niya na yung the Beatitudes, nagpapagaling na siya ng mga may sakit. Talagang this is the middle of the ministry of the Lord Jesus Christ. At marami nang sumusunod sa Kanya kasi yung miracles niya talagang marami na. Yung kanya mga healing miracles, yung, di ba, napag-aralan natin yung healing of the leper, yung servant ng centurion. So talagang, ang sabi nga, para back up pa ng Panginoon yung kanya mga sinasabi, lahat ng mga may sakit pinapagaling niya. At ang sabi nila, sabi ng mga historian, Jesus virtually removed all the disease and sickness in Palestine. Nawala, ganun ka tindi yung kanyang miracles na ginagawa. Kaya marami nang sumusunod sa kanya. Pero tulad ngayon, nung panahong yun, marami sumusunod sa kanya, hindi dahil sa mensahe ng pagsisisi at pagsuko ng buhay sa Panginoon na sumagot sa kanila, marami sumusunod sa kanya, mga Christian, mga disipulo, hindi dahil sa message of salvation, kung hindi doon sa benepisyo ng pagiging Kristiyano. Yung pagpapagaling. Yung pagpapalayas ng mga demonyo, mga demon possessed. Ano? Yan ang ginagawa nilang dahilan ng pagsunod. Pero, masyadong nafo-focus ang mga tao noon at ngayon doon sa benepisyo ng pagka-Christian, pero hindi doon sa tunay na dahilan kung bakit bumaba si Jesus. At ano bang tunay na dahilan kung bakit bumaba si Jesus? Hindi para pagalingin ang mga sakit, ha? Ano lang yun? Incidental. Kaya siya bumaba dito, hindi para solve ang problema mo, ha? Incidental lang yan. Bumaba si Jesus para siguraduhin na ikaw ay makakilala na ang lahat ay nagkasala at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at kailangan mo ng tagapagligtas. That's the message. Pero anong nangyari, yung backup activity na pagpapagaling para mapakalat yung mensahe, yun na yung sinamba. Kaya, di ba sabi nga natin, yung prosperity gospel, kalat na kalat. Hindi talaga sumasamba kay Jesus. Ang sinasamba yung mga miracles. Ito po ang sitwasyon nitong nangyayari dito sa Matthew 8:18. Ang dami niya ng disipulo. Ngayon, ang ginagawa niya, sinasala niya, tulad din ng gagawing pagsasala ng Panginoon doon sa tinatawag nating rapture o ikalawang pagbabalik. Malapit na kaya ikalawang pagbabalik? Parang nanonood ba kayo nangyayari sa Israel? Ang dami ng mga bansa na gustong banatan ng Israel. Diba sabi sa huling araw? At ngayon, nandito tayo sa pagsasala ng Panginoon. Sabi sa verse 18, nang makita ni Jesus ang mga tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Nagtuturo ang Panginoon sa Sea of Galilee, sa isang pampang, at tatawid siya kasi gusto niya makapahinga. In His humanity, napapagod din ang Panginoon. Ngunit, ang daming sumunod sa Kanya. Nung sasakay siya sa bangka, may imagine mo, aalis ang Panginoon. Kumuha rin kayo ng bangka, sumunod tayo sa Kanya kasi gusto pa nila ng mga benepisyo ng Kanyang pagtuturo at ng mga miracle niya at pagpapakain niya. Naghanda ang Panginoon. Ilan yung kumain? 20,000. The feeding of the 5,000 and their families. So, ang daming sumusunod sa Kanya, naa-attract sila sa Kanyang karisma at sa Kanyang power. Kahit ngayon, maraming
tao sumusunod sa mga leader, hindi dahil sa tinuturo niya, kundi sa kanyang charisma at power. Sila ay natithrill o nalilibang, na-entertain. Sila ay na-excite pero hindi nasasagip. Kaya ikaw, taga-CCF, tandaan mo ha. Pag nakikinig ka sa sinasabing mensahe ng Diyos, ang titingnan mo, number 1, yung content. Biblical ba yung content? Huwag mong titingnan na magaling ba si pastor, nakakatawa ba si pastor, guwapo ba si pastor. Although kadalasan totoo yan. Hindi natin maididina yan. Praise the Lord. Salamat sa malakas niyong pagtawa ha. Kayo talaga. Aping-api ako dito sa church na to. Huwag natin titingnan yung anyo at yung galing. Minsan, okay ba yung pastor na yun? Kakantok. Ano yung content niya? Baka tama yung content, yung laman. Biblical, it's from God. Inanto ka, yun ay reflection, hindi dun sa pastor, kundi sa'yo. Pero ito yung nangyayari dito sa mga sumusunod kay Jesus. Yung kanilang commitment ay superficial. At pag hindi na nila nakukuha yung charisma, yung power, yung pagpapagaling, yung healing, yung pagpapakain, nawawala na sila. Kaya ibinigay sa atin ni Lord itong mensahin to ay para sa ating kaalaman at para suriin din natin yung ating sarili. Sapagkat ang tunay na susi upang talagang maranasan natin ang biyaya ng paggabay ng Panginoon sa atin ay yung tunay na pagsuko na ating sarili. Hindi lamang pag meron tayong mahihita, kundi talagang sinuko na natin. Sapagkat yung ating mahihita ay nahita na natin ang kasagipan. Tayo ay sagip na. Pero kung hindi kasagipan ang pinaka-importante sa iyo, katulad nitong ating mga pag-aaralan, susundan mo si Jesus sa maling kadahilanan. At pag yan ang ginawa mo, kapatid, nalansi ka. Ninanakawan ka ng kalaban na tunay na biyaya ng pagsunod kay Jesus. At baka dahil dyan mahina ang iyong buhay Kristiyano. O, mas malala, baka hindi mo alam, hindi ka pala tunay na disipulo. Sapagkat ang gusto mo kay Jesus ay hindi ang tamang bagay. Kaya napakatindi po ng ating pag-aaralan. Meron pong 4 na bagay tayong matututuhan dito sa ating topic na pagiging tunay na disipulo ni Jesus o ang tunay na pagsunod kay Jesus. I'm talking to the church. I'm not talking to outsiders. Ito po ang usapang panloob. This is internal matter. Family. Hindi to evangelistic message. This is a diagnostic message. Yan ang favorite term ko. Yung talagang sinusuri. Sa ospital, tinitingnan nila kung buhay ka pa, pinupulsuhan ka. Buhay pa ba? Buhay pa. Wala nang tibok. Hindi ko leeg yan. Tuhod ko yan. Kaya walang tibok dyan. So ito po pupulsuhan natin kung ano ba tayo talaga. So 4 na bagay ang ating matututuhan dito sa sinasabi ng Panginoong Hesus. Una, masusubok kung tunay ang ating katapatan. Masusubok kung tunay nga ba tayong mga disipulo. Sabi sa Mateo 8:19, lumapit sa kanya ang isang tagapagturo o yung scribe ng kautusan at sinabi, Guro, sasama po ako sa inyo saan man kayo pupunta. Ang ginagawa nitong eskriba, bago sumakay ng bangka, kasi pag sumama ka kay Jesus, doon sa bangka, ibig sabihin talagang susunod ka sa kanya, iiwanan mo na yung nakaraan mo. Etong eskriba na to, nagtanong kay Jesus, nagsabi kay Jesus, hindi siya nagtatanong. Sabi niya, susunod po ako. Tinitingnan niya yung reaction sa kanya ni Jesus. Pero ang totoo, nagdadalawang isip na siya na sumakay doon sa bangka, papunta doon sa kabilang pampang. Kasi, ang Panginoong Jesus talagang sumasabak na. Talagang full-time ministry na, kumbaga, ang nangyayari dito. So, itong eskriba na to, sinasabi niya, siguro nagpapakatapang siya kasi may pagdududa siya. Sasama ako sa inyo, saan man kayo pupunta. Pero may pagdududa yung kanyang statement. Ang Panginoon, alam nyo na, yung tinatawag na siya, omniscient. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng omniscient? Tanongin mo yung katabi mo, alam mo ba kung ano yung omniscient? Sagutin mo. O sige, sabihin mo sa kanya. Yung omniscient, yung lahat nalalaman.
Alam niya yung iniisip. Kaya alam ng Panginoong Hesus na itong taon to, hindi talaga sold sa kanya. Alam ng Panginoon na itong iskriba na to, sumusunod sa kanya sa maling kadahilanan. Gustong-gusto niya yung excitement ng ministry. Gusto niyang matawag na tagasunod ng popular na tagapagturo. Siguro, worship leader siya. Siguro, usher siya. I don't know. Pero alam ng Panginoong Hesus na yung kanyang commitment ay limitado sa pangsariling bagay. Kaya ang isinagot sa kanya sa verse 20, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit wala man lamang matulugan o mapahinga ng anak ng tao. So ang Panginoong Hesus, pinapaalam niya dito sa taong ito na merong kang dapat i-consider bago ka magsalita na susunod ka sa akin. At ito hindi isang malupit o parang sarcastic na sagot. Ang gusto talaga ng Panginoon, kahit sa atin, malaman talaga natin ang kakulungan ng ating pananampalataya sa Kanya para ito'y maituwid. Sapagkat ang dalawang bagay na hindi ko ninsidera na itong iskribang ito na nagpuproklama ng kanyang katapatan ay dalawang bagay. Personal comfort at personal riches. Siguro kalimitan ng katulad ng nakararami sa atin ngayon, gusto natin ng Christianity, pero dapat maayos din ang aking buhay. I will call you Lord, pero Lord, dapat maayos din ang aking trabaho. Di ba? Ang Christianity must be together with my comfortability. Hindi pwedeng Christian ako tapos may mga problema akong ganito. Hindi pwedeng ganun. Hindi sinasabing, Lord, I will follow you kahit anong mangyari. Sana, Lord, bigyan mo ako ng mga bagay para sa aking personal comfort at personal riches, pero inaasahan ko na Diyos ka nga, ibibigay mo sa akin yan. Pag hindi mo na binigay sa akin yan, tingnan natin kung ano mangyayari. This is the man. At minsan natatakot ako na kung hindi nalalaman ng mga Christian, hindi nila sinusukat ang cost of discipleship, maaaring sumusunod sila kay Jesus sa tinatawag na pragmatic reasons. Practical. Kasi maraming religion ngayon, maraming taong relihiyoso, kaya sila relihiyoso, hindi dahil gusto nilang mapatawad sa kanilang kasalanan o gusto nilang isuko talaga ang kanilang buhay kay Jesus o sa Diyos, kung hindi, parang good luck. Dapat may religion ka, kundi bad luck yan, parang pungsoy. A lot of people treat Christianity and religion as good luck. Ay, dapat naman medyo maka-Diyos tayo, ano ba naman yan? Di ba? Parang ano na lang siya, good luck charm. So ito ang tinutukoy ng Panginoong Hesus dito na realize niya dito sa taong ito. You call me Lord, sinasabi mo pupunta ka saan man ako pumunta, pero handa ka ba na maging homeless? Handa ka ba na sa pagsunod sa akin, maaring mawalan ka ng trabaho? Handa ka ba na sa pagmiministeryo mo, pag tinawag kita, maaring yung kabuhayan mo bumaba, yung income mo? Alam niyo ba ang sweldo ng pastor sa Pilipinas kung magkano? Sa probinsya? May mga pastor sumasweldo 1,000 to 2,000 a month. May alam ako 500. So nagtatanim siya ng kamote. Walang pera sa ministry. Pera lang kung prosperity preacher ka. So ang tanong dito, ikaw ba susunod sa akin kahit maghirap ka? Kasi scribe siya eh. Siya ay mataas ang ranggo sa simbahan, sa sinagoga. Pag sumunod siya kay Jesus, instant poverty siya. So pinaparealize niya, na teka muna ha, nare-realize mo pag naging Christian ka, mapapersecute ka. Baka mawalan ka ng trabaho, susunod ka pa rin ba? That is what God is asking the scribe, at yung tanong na yan, sooner or later, tatanong sa'yo. Sapagkat merong halaga ang pagiging tunay na disipulo ni Jesus. At kung mali ang entrada mo sa kaharian, malamang bumitaw ka. Yung tinatawag na apostate. Sabi mo sa katabi mo, apostate. Hindi apostate kibuloy ito ha. Ibang apostol yun. Yung apostate, nagustuhan niya yung Christian life tapos tumalikod siya. Merong halaga ang tunay na pagiging disipulo. At kung mali ang pagkakaunawa mo
ng pagiging disipulo ni Jesus, pagdating ng pagsubok, dahil sa tunay na pananampalataya, maaring ikaw ay bumitaw. Merong isang tao na ang pangalan ay William Borden, na nakita ko na talagang kinonsidera niya yung halaga ng pagiging disipulo kay Jesus. Papakita ko sa inyo yung picture ni, yung picture na, yung pangalawang picture, pakita mo. Nagkamali ako ng sequence. Yan, that's William Borden. Si William Borden, during his time, almost 100 years ago, siya po yung tagapagmana ng Borden Dairy Company. Ito yung isang pinakamalaking gawaan ng gatas doon sa Amerika. Sa Amerika, if you go today, makikita mo pa rin yung Borden milk from Borden Dairy Company. Siya ang kaisa-isang tagapagmana ng kanyang tatay. But when he was 25, nagkaroon siya ng pagnanasa na maging missionary sa mga Muslim sa Egypt. Pero alam niya na ang halaga ng pagiging disipulo ay nangangahulugan na siya ay mawawala dun sa kanilang kumpanya sapagkat kailangan niyang umalis. At ang sabi ng tatay niya, sa iyo to, ngunit pag hindi mo tinanggap ang pagiging chairman, mapupunta sa iba to. Kaya itong si William Borden na 25 years old, Yale graduate and Princeton graduate, ay binitawan ang lahat ng kayamanan sapagkat nakita niya na kailangan siya ng Panginoon para mag-evangelize doon sa Middle Eastern Muslims. Ngayon, kung itong si William Borden ay katulad ng iskriba, malamang umalis na siya. Sapagkat sasabihin niya, gusto ko ng Christianity, pero para bitawan ko ang bilyon, ay hindi. Pero ito si William Borden, makikita mo sa panlabas, parang tragedy yung buhay niya. Kasi anong nangyari sa kanya, binitawan niya ang kanyang kayamanan, tinalikuran niya ang bilyon ng kanyang tatay, at nag-aral siya ng theology sa Princeton University, at pagka-graduate niya, sumakay siya ng barko papunta sa Egypt. At siya ay na-disinherit. Doon sa Bible niya, kasi namatay siya nung nakuha yung Bible niya. Nung tinalikuran niya yung kanyang mana, isinulat niya sa Bible niya, no reserve. No reserve. Ibig sabihin, wala akong ipagkakait na isuko sa Panginoong Hesus. No reserve. Pagsakay niya sa barko, siya ay nagkasakit. Hanggang lumanding siya doon sa Egypt at nagkaroon siya ng spinal meningitis. Pagkalanding niya, nagkasakit siya. At maaaring ikamatay niya. Kaya nagsulat siya ng pangalawang bagay doon sa kanyang Bible. No retreat. No retreat. So nakalagay, no reserve, sinuko niya yung kayamanan, nagkasakit siya, ikakamatay niya, no retreat. At nung namatay siya, may pangatlo siyang isinulat, nakita nila nung namatay na siya, tiningnan sa Bible. Yung pangatlong isinulat niya, no regret. No reserve, no retreat, no regret. Sapagkat paglanding niya sa Cairo, Egypt, namatay siya after 2 months. Imagine, yung buong mundo, nasak doon sa nangyari. One of the most famous billionaire heirs of the world gave up his wealth, pumunta sa Egypt, namatay lang. Sayang ba? Dahil sa kanyang buhay, libu-libong mga kabataan ang isinuko ang kanilang buhay sa pagiging misyonero. At yan ang mga beginning ng OMF, yung mga mission groups na lumaki dahil sa mga sakripisyo ng mga taong ganito. So, ikinukumpara natin ngayon itong si William Borden dun sa iskriba. Kaya tinanong ng Panginoon yung iskriba kasi, alam mo nangyari sa iskriba, nawala na lang. Nung sinabi ng Panginoon, handa ka bang maging homeless? Alam mong ginawa nung tagapagturo na yon? He left. Sapagkat nakita niya na hindi ganito ang gusto ko sa aking buhay Kristiyano. Gusto ko, Kristo plus plus. Christ plus wealth, health, prosperity. Pero ikaw, tatanungin kita, susunod ka pa rin ba kay Jesus kung sasabihin ko sa iyo, nagagamitin ka niya, maaari sa paghihirap, sa pagsasakripisyo, pero paluluwalhatian niya ang kanyang pangalan para sa iyo. Game ka pa ba? Tama yun, walang sumagot. Kasi pag-iisipan mo, di ba? At ito ang gustong gawin ng Panginoon doon sa iskriba na yon, na mag-isip siya.
Jesus' purpose in making such a statement was obviously to make the scribe take stock of the genuineness of his commitment. Gusto ng Panginoon, sinusukat natin yung bigat ng ating commitment sa Kanya. Pero kung manghuhula ako, hindi manghuhula. Kung manghuhula ako, kung huhulaan ko, ilan sa atin dito, ang handang talikuran ng lahat, kung sasabihin ng Panginoon, palagi ko, bihira lang sa atin eh. Hanggang dito lang kami, Lord. Pero ang mensahe natin ngayong hapon ay para sa ating lahat, pati ako sa pool dito. EJ, galing mo magsalita. Gandang lalaki nung iba mong kapwa mo, pastor. Magaling kayo magsalita, pero handa ba kayong isuko ang inyong buhay? Foxes have holes. Birds have nest, but the Son of Man have nowhere to lay his head. At ang kanyang mga disipulo ay dapat handa rin. Doon sa libingan ni William Borden, inilibing siya sa Egypt. Ito, papakita ko sa inyo yung una muna, yung first picture. This is the grave, balik mo, yan. This is the grave of William Borden in Egypt. Namatay siya after only 2 months eh. So kung pumunta ka sa Egypt, pumunta ka doon, makikita mo nandiyan yan. At katabi ng kanyang puntod ay isa pang tao, isang missionary, na namatay din ng maaga sa pagbibigay ng kanyang buhay sa ministry, si Oswald Chambers. Kilala niyo si Oswald Chambers? Only 10 meters apart yung puntod ni Oswald Chambers. At saka, ito si Oswald Chambers. These are young men, career men, wealthy men who gave their lives to Christ. At maaring isa sa atin dito tawagin. O gusto mo, attender ka lang. Handa mo yung sarili mo. Kasi kakaunti ang sundalo ng Panginoon. At sa laki ng pangangailangan, I think each one of you, God needs you for a ministry. Are you ready? O attender lang tayo? That's a scary question. Ngayon, malapit to sa puntod ni William Borden at saka ni Oswald Chambers na tinalikuran ang napakalaking kayamanan. Mayroon pang isang puntod. Ito namang puntod na to ay isang pinili niya ang kayamanan ng mundo. Kasi inisip niya, yung kayamanan dito sa mundo ay madadala niya sa kabilang buhay. Ito, nakapunta ako dito sa puntod na ito. Okay? So malapit sa puntod ni William Borden, na true disciple of Christ, is the tomb of King Tutankhamen. Kilala niyo si King Tutankhamen? Ito yung kanyang puntod. This is the valley, kung saan doon nakalagay yung mga Egyptian pharaoh. Itong si King Tutankhamen was a 17-year-old king. Nung inilibing siya, pakita nyo, nakapunta na ako dito. Yan yung, may mga inilagay na mga tons and tons of gold kasama nung kanyang puntod. Sapagkat iniisip niya, yung kayamanan niya rito ay madadala niya sa kabilang buhay. Kaya ito yung kanyang gold bed. Next. Ito po yung gold sarcophagus. Na naka-intomb sa gold, So puro gold, toneladang ginto. Sapagkat naniniwala siya na yung kanyang kayamanan dito, na kanyang kinamkam, ay madadala niya sa kabila. Kaya, ito po yung kanyang puntod, malapit nung siguro 30 minutes lang sa puntod nila William Borden. Next. Ayan siya. Nakuhanan ho siya ng instant camera noong 3,000 years ago. Hindi, kinuha yung bungo niya, nilagyan nila ng computer. So, yan daw yung mukha ni King Tutankhamen. Next. At ito yung mga nakuha. Meron chariot, may bangka, kasi tatawid daw dun sa River of Life. Next. At ayan, mga tuneladang ginto. Ngayon, ba't ko hinahambing yan? Sapagkat marami sa atin na ang takbo ng ating buhay, hindi natin sinusuko kay Lord as if yung mga kinakamkam natin ngayon ay madadala natin sa kabilang buhay. I know you don't say that, pero karamihan sa atin, kung susuriin natin ang oras na ginugol natin this week na lang, para sa Panginoon at para sa mundong ito, talagang mas marami tayong tinatabi dito sa mundong ito. At yan ay napaka-importante sa Panginoon sapagkat ayaw ng Panginoon ng superficial believers, ayaw niya na sumusunod ka lang sa Panginoon bilang good luck. Kailangan malapit ako kay Lord kasi ang dami kong dapat ingatan at ang dami ko pang gustong gawin. Parang supporting role lang si Lord. Hindi ka disciple ni Lord, you are a disciple of yourself and God is being used to support your desire. Bakit ka ganyan mag-preach, Pastor EJ? Ganyan din ho ako minsan lang. Minsan ganyan lang takbo ng isip ko eh. Alam niyo kung paano ko nasusubukan? When I have a problem,
Pag hindi na sinasagot ni Lord ng ganong kabilis ang aking mga hiling sa Kanya, nagdududa na ako. So, ano ba ang Lord? Disipulo niya ba talaga ako? Ano ba yung disipulo? Lord, I will go where you go. I will do what you want me to do. Pero pag naghihirap na, umaatras ka na ba? Medyo natetest ang pagiging disciple mo. That's why God said to this scribe, alam mo ba yung sinasabi mo? Susunod ka sa akin, magiging disipulo kita. Handa ka ba maging homeless? At ano ang nangyari? Hindi mo na uli nakita yung lalaking yan. Meaning, he walked away from God. Maaring may magsasabi na ang gantong klaseng mga mensahe ay parang negative. Pero hindi mo negative to. Ito ay paghahanda sa mga tunay na mga sundalo ng Panginoon. For a believer, this is encouraging. For a non-believer, this is confusing. And for those who are using God, this is something that you feel like rejecting. Kapagkat marami pong false disciples ang gustong marinig ay ang Jesus na nagpapagaling lagi, ang Jesus na nagsosolve ng ating problema, ang Jesus na nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Lahat yun totoo. That really is Jesus. He will solve your problems. He will help you. But primarily, Jesus is the God who saves our souls. Kaya napaka-importante na ma-realize natin ano ba tayong klaseng disipulo upang hindi natin malinlang ang ating sarili at hindi tayo magpalinlang sa kalaban. Kaya napakatindi ng batikos ng Panginoon doon sa iskribang yun. Hindi dahil siya galit sa atin, ngunit dahil nga mahal na mahal niya tayo at gusto niya na suriin nating mabuti ang ating mga sarili. Pareho po ito nung parable of the sower. Yung mga taong nagko-confess na mahal talaga nila si Jesus, ngunit pag nagkaroon na ng problema, yung kanilang faith ay natutunaw. Sabi sa Mateo 13, may mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa, dahil manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang mga binhi, ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibhasa'y mababaw ang agat. Ano ba yung init ng araw? That's trials. So meron kang pananampalataya, pero pag nainitan yung pananampalataya mo, nawawala. Alam mo ba na pinalululwalhatian ng Panginoon ang kanyang pangalan sa buhay ng kanyang mga anak sa history through trials? Napaluwalhatian ng Diyos ang kanyang pangalan, nagpatotoo siya sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagtitiis, pagtanggap ng kahirapan ng kanyang mga disipulo habang sila ay nagpupuri sa Diyos. Kung nagpupuri ka sa Diyos sapagkat maganda ang iyong buhay at natatanggap mo lahat ng iyong prayer request kay Lord, lahat magpupuri. Ngunit pag ikaw ay nagpuri sa kabila ng iyong pagsunod, naghirap ka at nagpuri ka pa rin, titingnan ka ng mundo. Anong pananampalataya yan? Ngunit ang sinasabi dito sa Mateo 13, yung init, dahil mababaw ang ugat. Kung ipapaliwanag mo sa akin yun, anong babaw ng ugat? Their understanding of the gospel and salvation is shallow, superficial. Kaya ang tanong, anong entrada mo sa karyan? Anong entrada mo sa karyan? Ba't ka nandito? Ba't ka nandito? Dahil ba kailangan mo ng religion na dagdag sa iyong buhay? Yan ang maling sagot. Ang tamang sagot, nandito ako. Kasi sawang-sawa na ako sa dati kong buhay. Kailangan ko ng kaligtasan mula sa Panginoon. Alam mo, pag ganyan ang entrada mo sa karyan, kahit ano mangyari sa'yo, hindi ka bibitaw. Hindi ka bibitaw. Pero kung entrada mo ay prosperity, pag hindi ka nagkaroon ng prosperity, bibitaw ka. Tulad ko. Ba't ako nandito? Dati ako lasenggo eh. Dati ako nagda-drugs, nagko-cocaine. At ako'y sinagip at binago ng Panginoon. Pag may nangyari sa akin, isa lang masasabi ko sa inyo, hindi ko na kayang bumalik dun sa dating buhay kung saan ako sinagip ni Jesus. That's my reason for being here. Because God saved me and I don't want to go back. Kaya kahit may trial, wala yan doon sa tindi ng aking pinaghanguan ng Panginoon sa akin. That must be the reason. Because if you have any other reason, pagdating ng init, parang yung binhi, natutuyo agad. Ganon din sa Mateo 13, ganon ang konteksto. Ang katulad naman ng binhing nalaglag
sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe, kaagad at masaya niya itong tinanggap. Amen. I want to accept Jesus Christ as my Lord and Savior. Ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Mali ang reception. The wrong gospel was preached. Kaya mga pastor, minsan may kasalanan din eh. Sa paghahangad na lahat ay tumanggap, mali na yung pinatanggap nila. Hindi yung tunay na ebanghelyo. Not repentance. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok, which means trials and temptations are given. Yan ay parte ng pagiging Kristiyano. Ngunit imbis na itatwa mo ang Panginoon, ang pighati at ang pagsubok ay nagpapalakas. Alam mo kung paano malalaman tunay kang Kristiyano? Pag nagka-problema ka, maaaring umiyak ka, maaaring mag-complain ka kay Lord, pero bumabalik ka. You always go back to God. May luha, may pighati, may sakit. Nagmamakaawa. Naghihinanakit pa. Pero you always go back to God. Marami sa inyo dito, napakarami ng pinagdaan. Nagsisilbi ka. Pero ang dami mong pighating dinaanan. Hindi sinolve ni Lord. Why are you here? You know why? Because you're a true believer. Sandali lamang itong nanatili at pagdating sa mga kapaghatian at pagsubok. Dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. Ano bang mensahe? Matthew 5. Yun yung mensahe. Ano yung Matthew 5? Blessed are you when men revile you. Di ba Matthew 5 yung pinag-aralan natin? Yung mensahe, once you become a Christian, meron ng mga epekto. Aatakihin ka na ng kalaban. Meron ng mga pagsubok. At kung tunay ang iyong pagtanggap kay Jesus, hindi ka mababaw, kakapit ka. Yung init, yung pighati, nagpapakapit pa sa'yo, hindi nagpapabitaw. Nandyan pa ba kayo? I need this. You know why? Kailangan ko to eh, kasi ang daming problema minsan. At dahil sa mensaheng ito, sinasabi ko, yung parang problema ay nagpapatunay na ako'y tunay. Hindi dapat ito makapangpahina sa akin. Sabi po ni Lenski, a very smart man, i-Englishin ko, tapos tatagalogin ko. Yung daw mga taong gusto lamang yung level na Kristiyano, ngunit nung ayaw ng paghihirap na kalakip ng pagiging anak ng Diyos, kalakip ng pagiging Kristiyano, ay parang ito. Such a person sees the soldiers on parade, the fine uniforms and the glittering arms, and is eager to join, forgetting the exhausting marches, the bloody battles, the graves perhaps unmarked. Yung daw mga Kristiyano, gusto lamang title, gusto lamang ng makasama sa isang malaking organisasyon, o matawag na sila'y tagasunod, ngunit hindi naman alam talaga ang halaga ng pagiging disipulo. Ay parang yung sundalong nakikita lamang yung parada, nakikita yung magandang uniforme, yung napakagandang armas at gustong-gustong sumali. Nakakalimutan niya na ang pagiging sundalo ay kailangan nagmamarcha ng napakalayo na walang tubig, walang pagkain. Ang madudugong giyera na pwede mong ikamatayan. Ang mga puntod na maaaring walang marka sapagkat namatay ka na lang na walang nakakaalam. That's the Christian life. And you must be prepared for it. Because this is a war. Tayo po ay naandito upang gamitin ng Panginoon, upang magsakripisyo tulad ng pagsasakripisyong ginawa niya para sa atin, upang ikalat ang magandang balita, upang baguhin ang ating sarili unti-unti, to deny ourselves, unti-unting yung mga bagay na alam mo, nakakapagpahina sa iyo bilang Kristiyano, unti-unti mong itinatatwa kahit masarap at pumupunta ka sa pagiging tunay na disipulo ni Jesus upang kanyang magamit sa pagsasagip ng iba pang tao. Handa ka ba maging disipulo? Are you ready? O gusto mo lamang ng mga preaching that makes you feel good? Ako ay gusto ko ng preaching that makes me feel good. Gusto ko yan. Siyempre, hindi naman laging kailangang madugo ang sermon. Pero I also need sermons na nakakapagpagising sa akin upang palakasin ko ang aking sarili. Upang ma-realize ko na kailangan ko si Lord sa aking discipleship process. Masusubok ang tunay na katapatan. Etong iskriba na to, hindi niya binilang ang tunay na cost of discipleship, which involves self-denial, self-sacrifice, and possibly suffering. Kaya, sabi ni John MacArthur, obviously, for this scribe, the price was too high because the scribe simply disappears. Hindi mo na siya nakita uli na minention. Without another word said by or about him. His true loyalty, ang kanyang katapatan ay nasa kanyang comfort lamang at sa kanyang kabuhayan. At ito ay lumabas
pagdating ng matinding pagtatanong at pagsubok. So yun po yung una. Pangalawa, dapat nating alamin ang halaga ng pagsunod. First, you must know. Ngayon, hindi kayo dapat ma-discourage dito. Itong mga gantong mensahe, this should drive you to prayer. This should drive us to prayer. Kasi wala naman talaga dito, sabi mo, matapang na sundalo ng Panginoon. Lahat naman tayo mahina, lahat naman tayo duwag, lahat tayo may pagkukulang. But this must drive us to desperation. Na Lord, ako po yun. Palagi ko, kaunting iskrima lamang, kaunting susuko na ako. Can you help me? That is the beginning. Just like the Beatitudes. Alam mo, hindi ka Beatitude. But it must drive you to desperation. Dapat, dalhin tayo sa desperation. Ako, Lord, ang layo ko pa pala. Pwede ba tulungan mo ko? Kasi makasarili ako eh. So ito ang layunin ng mensaheng ganito. Hindi para tayo'y dikdikin o sumbatan, kung hindi para tayo ay dalhin sa pananalangin. Na Lord, gawin mo ko niyan. May kausap ako kanina, sabi niya, I realize na ang dami kong pagkukulang. So ang prayer ko, Lord, uhawin mo pa ako sa salita ng Diyos. That's a good prayer. Hindi ako ganyan, kaya turuan mo ako maging ganyan. Make me a good disciple. Pero kung hindi mo aaminin na hindi ka magaling na disciple o baka fake disciple ka, I cannot help you. Because the Christian life is humility. Pagtanggap na tayo makasalanan at tuloy-tuloy na pagtanggap na kailangan natin ng kalakasan sa pamamagitan ng pagtuturo at pagtutuwid ng Panginoon. Nandiyan ka pa ba? When you are weak, you are strong. So pag na-realize mo na medyo namumuro akong katulad ng iskriba, you have hope. Because now you cry to God. Umihingi ka na ng tulong sa Kanya. Dapat alamin ang halaga ng pagsunod. Sapagkat kung gagamitin ka ng Panginoon, you will be in the battle. Ang buhay ng Kristiyano ay napakaganda, punong-puno ng kagalakan o joy, pero punong-puno rin ng pakikibaka because this is spiritual warfare. Ang ating ginagawa ay ang paghahatak ng mga kaluluwa sa kalangitan, palayo sa impyerno. This is the eternal battle. At tayo yung instrumento. So, sa kabila ng kagalakan, kasiguruhan ng pagkakasagip, sa kabilang banda ay pakikibaka o pakikidigma rin. At makatiyak ka na ang mundong tinitirahan mo ay hindi pa hawak ng Diyos at hawak pa ng kalaban. You are in enemy territory. So kung wala kang pakikipaglaban, komportable ka, yung faith mo hindi lumalabas, ni walang nakakapansin na Christian ka, secret agent Christian. Walang nakakahalata na Christian. Uy, Christian ka? Talaga? Christian ka talaga? Biglang-bigla sila. Then, hindi ka nagagamit siguro. Sabi sa Juan 16:2, ititiwalag nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Yung tunay na mga disipulo, pag talagang isinuko mo ang Panginoon mo, ang buhay mo sa Panginoon, God will start using you. At pag sinimulan kang gamitin ng Panginoon, magiging ilaw ka sa madilim na lugar. At yung mga masisilaw sa'yo dahil sa ginagamit ka ni Lord, they'll attack you. They'll say all kinds of things about you. Bakit? Umaangat yung kanilang kasalanan dahil sa buhay mo. Alam ko hindi ka perfecto. Walang perfecto sa dito. May mga barkada ko, ayoko lang makapag-inuman sa kanila. Kung ano nang tinatawag sa, pastor, may na yung banal. Oh. Alam mo yung unang biro na ganun, okay lang. Pero tuwing makikita ka nila, ganun ang sinasabi nila. After a while, you feel persecuted. And you are. So kung hindi ka tunay na disipulo, at dinala ka sa sabakan ng Kristiyano, dahil gagamitin ka, then you will walk away. Parang Matthew 13, mababaw. You're not prepared. Kasi hindi mo talaga sinuko yung buhay mo. Ito napakalinaw, sabi sa 2 Timoteo, gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. There is no qualification. All who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Kaya inihahanda ni Jesus yung kanyang mga disipulo. Handa ka ba maging homeless? Kasi pag sakay mo na itong bangko na to, pag barko na to, bangka na to, paglipat natin doon, persecution will start happening. Ikaw, tunay ka ba na disipulo to the point
na nag-a-attract ka na ng trials because of your life. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, those who will live godly lives in Christ Jesus will suffer persecution. Kung disciple ka talaga ni Jesus, unti-unti yung ginawa ni Jesus, gagawin mo na rin yan. May iba sa inyo dito, na andito, dahil sumisimba ka sa CCF, halos itatwa ka na ng buo mong pamilya. You know why? Para kang naging tiwalag. Para kang naging sumasamba sa diablo dahil umalis ka dun sa luma mong religion. Merong iba sa inyo, sa opisina, dahil Christian ka, hindi dahil sa nagmamalaki ka, ayaw mo nang gumawa ng mga kabulastugan. At dahil dyan, daming galit na galit sa'yo. Alam mo kung bakit? Tahimik ka lang naman. Alam mo kung bakit? Nagiging asin ka. Salt is preservative. Ayaw mong gumawa ng masama dahil disipulo ka ni Jesus. Kahit iba sa inyo, may kilala ko na wala ng trabaho dahil ayaw niyang gawin yung mali sa kanyang trabaho. You're fired. Those who will live godly lives will suffer persecution. Because Jesus Christ suffered at tayo ay mga disipulo niya lamang. Sabi sa Hebreo 11, alam mo yung Hebrews, this is the chapter of faith, di ba? Faith chapter, yung mga taong namuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at tunay na pagsunod kay Jesus. At ito yung testimonya sa kanila. Hebrews 11. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, ibig sabihin, binilang nila ang halaga ng kanilang pananampalataya. Ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay. Matapos ang mga ito'y buhaying muli. May mga tumangging sila'y palayain. They chose difficulty. Nabilanggo, si John Bunyan, sabi niya, palalayain ka namin. Huwag ka lang mag-sermon about Jesus Christ. Nanatili ho, ayaw niyo. Hindi ako lalabas. Pag pinalabas niyo ako, magpipreach uli ako. Tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang hinamak at hinagupit at mayroon ding ibinilanggong nakakadena. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari sa dalawa. Alam mo ba, Isaiah was on enough. Dahil ayaw niyang tumigil ng kaka-preach about God, nilagari. Ang iba'y pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing, ibig sabihin, naghirap. Ang iba'y namulubi, inapi, at pinagmalupitan. Kung hindi ka tunay na disipulo, you walk away. You walk away. Ako, nagpapatotoo ako sa inyo, the reason I'm with Christ is because napakawalang niya ako noong araw. Yun lang talagang dahilan. I'm not here because I'm holy, because I want to go to heaven. I'm already going to heaven. Hindi ko na kayang bumalik eh. Jesus Christ saved me. Kung alam niyo lang yung pinagdaanan ko. Ngayon, kung tatanungin mo, handa ka na bang maghirap? Hindi ko alam. Pag dumating yung paghihirap, I'll be on my knees asking God to give me strength. Pero ito yung testimonya ng mga tunay na disipulo na tayo pinangungunahan na maghanda at suriin na ating mga puso. Hindi karapat-dapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Homeless. Nagtago sila sa mga yungib at lungga sa lupa. Connected doon sa sinasabi ng Panginoon. Handa ka sumunod sa akin, sabi niya sa Eskriba. Handa ka na bang manirahan? Sa mga hayop, may mga lungga. Ako, wala akong lungga. Hindi ibig sabihin maghihirap ka. Hindi ibig sabihin ikaw ay papatayin. Hindi ibig sabihin ikaw ay uusigin. Pero ang tanong, handa ka ba? If God asks us, are we going to say yes? O sasabihin natin, teka muna, maaring hindi tayo maghirap. Pero dapat, handa tayong tanggapin pag sinabi ni Lord, go. God says, go, you go. Hindi, teka muna, iba na yan. Paghihirap na yan. This is true discipleship. Sabi ng isang theologian, the scribe who came to Jesus on the shore of the Sea of Galilee was not willing to pay any such price for his faith. Yung lumapit kay Jesus na eskriba, bago sumakay dun sa bangka, ay hindi handang bayaran ang tunay na halaga ng kanyang pinuproklamang pananampalataya. He merely wanted to add excitement to his life. Gusto niya lang dagdagan ng excitement o gusto kong magkaroon ng magandang simbahan, kongregasyon sa aking buhay.
He wanted the privilege of being identified with a popular leader or some equally self-centered objective. So ang objective niya ay makasarili. At napatunayan na hindi siya handa na sumunod talaga kay Jesus. At napatunayan na hindi niya talagang tunay na isinuko ang kanyang buhay kay Jesus. So ano yung napag-aralan natin so far? Masusubok ang tunay na katapatan. Pangalawa, dapat alamin ang halaga ng pagsunod. Pangatlo, naiiba ang ating gantimpala. Walang kagalakan katulad ng pagiging na kay Jesus. Ikaw, Pastor EJ, may mga pagsubok ka ba? Napakarami. Pero kung ikukumpara ko yung aking pinanggalingan, wala to. Wala to. Sapagkat ang kagalakan sa gitna ng pagsubok, ang katumbas ay kapayapaan sa kabila ng pagsubok. I have peace na ako'y nasa tama. Nung araw, maganda ang aking buhay, sunod ko ang aking lahat ng layaw, happening, lahat party, pero walang kapayapaan. There's no peace. Pero wala akong masyadong problema. Dami kong pera, nasa abroad ako. Chicks, inom, drugs, kayamanan. I had no peace. Pero ang isang tunay na disipulo, matapos niyang isuko ang kanyang buhay, habang siya'y nagkakaroon ng pagsubok o paggamit sa kanya ng Panginoon sa pakikibaka, lalo naman dumadami ang biyaya o ang grace ng Panginoon. Sabi sa Juan 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapang ibinibigay ng mundo, huwag kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Peace I leave with you. The joy and peace come by the way of ridicule and suffering. So mabibigla ka na ang dami mong pagsubok, ngunit dahil matapat ka kay Lord, meron kang kapayapaan. You're in the right place. The peace that surpass what? All understand. Yung kapayapaang hindi mo maunawaan. That is our reward. That is our reward of a true disciple. So sabi sa verse 21, meron pang isa naman sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ko ang aking ama? So ito naman yung pangalawa. At dito tayo pupunta sa huling punto natin. Maraming hadlang sa pagiging tunay na disipulo ni Jesus. So sabi nitong huling mama na to, isa na naman sa kanyang mga disipulo, daw, Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipilibing ko ang aking ama? So parang hindi naman masama yung kanyang request. Lord, susunod ako sa iyo. Magiging disipulo mo ako. Pero pwede ba, ilibing ko muna yung aking ama? So anong iisipin mo? Dapat okay lang, di ba? Ano ba naman yun? So iisipin mo, itong taon to, susunod kay Jesus, magiging disipulo niya, homeless kung gusto niya, pero gusto niya ilibing muna yung tatay niya. May isa lang problema, hindi pa patay. Yung dito sa storyang to, hindi pa patay yung tatay niya. Yung sinabing, let me first go bury my father, o ipalilibing ko muna ang aking ama, ito po yung tinatawag na isang kasabihan na sinasabi, it's a Near Eastern figure of speech. Ang sinasabi niya talaga, pag dilingkuran kita, pero iintayin ko muna yung mana ko. Hindi pa patay yung tatay niya. Pero, sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin, may condition siya, hindi katulad ni William Borden, talagang iniwanan niya yung kayamanan niya at naglingkod siya sa Panginoon. So, ito na naman yung pangalawang hadlang o pangatlo. Yung seguridad. Marami sa inyo, tinatawag ng Panginoon, pero ayaw mo mag-serve kasi seguridad. Para kang si Tutankhamen. Si Tutankhamen, iniipon niya ng iniipon yung gunto niya, hindi niya naman nadala. O wag nang full time. Hindi ako pwedeng mag-usher kasi wala akong time eh. So itong tao na to, ang sabi sa kanya ng Panginoon, anong sabi sa kanya ng Panginoon? Maglingkod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. So akala nyo kanina, was harsh, ano? But this guy may condition sa pagsunod niya sa Panginoon. At sa tingin ko, sa panahon natin ngayon, ito yung pinakamalaking balakid sa full discipleship. Job security, livelihood, I will serve you only pag sapat na ang aking pananalapi. O hindi kita kayang paglingkuran kasi kailangan kong
Hindi mo alam, pag tinawag ka ni Lord sa ministry, together with the commission comes the provision. Ay, hindi. Kailangan sigurado. I don't know. Sapul na sapul ako dito sa pinipreach ko to, pero okay lang. Let the dead bury their own dead. Ano yung nakaharang sa'yo? Hindi ko sinasabing mag-full-time ka. Hindi ko sinasabing iwanan mo yung trabaho mo. Pero palagay ko, meron sa buhay mo na nakaharang sa full discipleship mo. Bisyo ba? Bisyo ba? Relasyon ba? God is telling you, if you're my disciple, you leave that person. Kung talagang disipulo kita, maliwanag naman sa'yo, kasalanan yan, iwanan mo. Ito pa isang dahilan kung ba't marami hindi nagiging disciple ni Jesus. They love Jesus, sure. They love the gospel, sure, but they love their sin more. Watch out for that. Gusto mo, Jesus plus your sin. At pag hiningi na niya, you choose this. Pero you want both. Maraming ganong Christian, both. You cannot serve God and mammon. Yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Dito sa account na to, merong sa account ng gospel ni Lucas, meron pang isa sa Lucas 9:60, may pangatlong tao. Ano, sabi? May sinabing dagdag si Jesus, mamaya pa yung pangatlong tao. Pero may idinagdag si Jesus na si Lucas sa sinabi ni Jesus na let the dead bury their dead. Sa account ni Lucas, may dinagdag si Lucas dun sa sinabi ni Jesus na sabi niya, hayaan mong mga patay ang magpalibing sa kanila mga patay. May dinagdag si Lucas dun sa sinabi ni Jesus. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari. Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. So ito, diretsuhan na. Mag-minister ka. At ano nangyari doon sa mamang yon? You don't hear him again also. He walked away. Ayoko na. He became an apostate. Sa akin, napaka-tugma nitong ating pinag-aaralan. Sapagkat maaaring marami sa atin, ganun yung sitwasyon, di lang natin alam. Pero maliwanag na ang tawag sa iyo ng Panginoon sa serbisyo o sa pagbabago ng iyong buhay. That man also disappeared without further mention. At meron ding isa pang ganyan sa Mateo 19, like the rich young ruler. How can I obey God? Ito, gawin mo, lahat yan, nagawa ko na. Tatandaan nyo yung the rich young man. Ako, magiging disipulo mo ako. Paano ako magiging disipulo mo? O gawin mo to, gawin mo to. Lahat yan, nagawa ko na. Yabang niya eh. Remember Matthew 19, the rich young ruler? Sumugot si Jesus. Sabi niya, kung ibig mo maging ganap, if you really want to be my disciple, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Cost of discipleship. Isuko mo yung kayamanan mo. Will Jesus ask you na isuko ang iyong kayamanan o ang iyong trabaho? Malamang hindi. Pero ang point, dapat willing ka. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi natin dito? Discipleship doesn't mean God will get everything. But if He does, dapat handa kang ibigay. Ano nangyari dun sa mayamang abogado na yan, na lalaki? Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. He was forced to choose. Lahat tayo dito, dadating ang punto na magiging maliwanag sa iyo kung sino talaga ang amo mo. It will be clear to you who really is your master. It might be a relationship, maaaring ugali o maaaring bisyo, but God will make you choose para clear sa iyo. Merong pangatlo na, kasi yung mga account ng gospel, Matthew, Luke, minsan may pagkakaiba. Although, parehong sitwasyon. Doon sa account ni Luke, sa Luke 9, merong pangatlong tao, hindi lang yung iskriba, hindi lang itong sinabi natin na gusto muna niyang kunin yung mana. May pangatlo sa Lucas na wala sa Matthew. Yung pangatlo, may sinabi, ito yung sinabi niya. May isa namang nagsabi sa kanya, lahat to disciples nahinto siguro yung paglayog ng bangka kasi meron mga, sasabak na tayo. Mukhang kailangan, malaman na talaga natin ang halaga ng pagsunod dito. May isa naman nagsabi sa kanya, O Lord, magpapadisipulo ako sa iyo, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyo magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay.
At ganito naman ang tugon ni Jesus. Ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Again, it seems harsh. Parang ang lupit naman ni Lord. Susunod na nga sa iyo, Lord. Magpapaalam lang. Pero sa konteksto, hindi ganon. Ang konteksto nito, magpapaalam ako, hindi para mag-bye-bye, kundi titingnan ko kung papayag sila. Ano sa tingin mo ang sasabihin ng mga kamag-anak nung mamang yun na hindi Christian? Ano? Nasisiraan ka ba ng bait? Tulad siguro ng pagsabi ng daddy ni William Borden sa kanya, are you crazy? Billion and billion and billion? Magmiministeryo ka sa Egypt, sa mga Muslim. Hindi mo ba alam ni Al-Qaeda doon? Hindi mo ba nabalitaan ang nangyari sa Iraq? Ay, dati pa pala to. Siguro, wag na lang ikaw. Magbigay ka na lang ng 10% para makapagpadala ng... No, God called me. Ano nangyari? Hindi siya... I'm sure nagbabay si William Borden. At hindi siya pinayagan ng tatay niya. But he walked away. Tayo. Meron kaya tayong mga kasama dito na wala dito kasi ayaw siyang payagan ng kanyang mga kamag-anak na maging Christian? Alam mo, marami ha. Maraming ganyan. But some of you are here. Nandito ka, at pag nalaman ng nanay mo, tatay mo, kapatid mo, na nagsimba ka, pagagalitan ka. But you said, no looking back. No looking back. Ako'y Christian na at susunodin ko si Jesus. At alam nyo, may parallel verse yan. Dito sa Mateo 10. Na sinasabi na, pag tinawag ka ni Lord, dapat kang sumunod sa Kanya. Sabi sa Mateo 10, ang umibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Pag pinili mo na hindi maging disipulo ni Jesus dahil sa pressure ng kamag-anak, you are the third man. Ang umibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. If you allow your children to get in the way of your faith, you are not a true disciple. Ang hindi pumapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na mapanatili, it's self-protection eh. You know, alam mo ba kung bakit mo tatalikuran ang pagiging tunay na disipulo? Self-preservation. It's a selfish motive. Sinagip ka sa impyerno, namatay siya para sa'yo, ngunit hindi mo siya susunodin. Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it. At bakit mo gagawin yun? At bakit ang isang tao ay tatalikuran at itatatwa ang kanyang buhay, ang kanyang comfort, ang kanyang seguridad para kay Kristo? Alam mo kung ba't mo gagawin yun? Unang-una, wala kang kakayahan na gawin yun. Pag nagsisi ka sa iyong kasalanan, tinanggap mo si Jesus na tagapagligtas, the Holy Spirit will come to you and you're a new creature. Ang bago mong anyo, ang bago mong karakter, hindi ka pababayaan na lumakad palayo kay Jesus. That power comes from God and is given to a Christian. Nakuha niyo ba yun? Para itatwa mo yung sarili mo ay hindi makatao. Ngunit kung entrada mo sa kaharian ay sa pamamagitan ng pagsisisi sa kasalanan at pag-iyak at paghingi ng saklolo sa tagapagligtas, at that moment, papasok ang banal na Espiritu Santo sa iyo at magkakaroon ka ng bagong, you will be a new creature. At yung hindi mo nagagawa noon, ang pagtatwa sa iyong sarili ay ang magiging bago mong natural. Pati ikaw mabibigla. Yung self-preservation mo, yung pag-iingat mo sa sarili mo, maglalaho. And you will give yourself to God na hindi mo maintindihan. Ang pamilya na ibibigay ang kanilang sarili sa ministry, kahit maaari maka-apekto sa kanilang kabuhayan, negosyo, o sa kanilang mga sarili, bakit nila ibibigay yun? Para yumaman? No, because they have a new nature. It is God who makes you want those things. Kaya ang pagiging tunay na disipulo ay hindi ginagawa. Muli, ito'y ebidensya lamang. Ay, kailangan pala maging tunay akong disipulo. Kailangan willing ako maging homeless, magpasakit. No. Kung tunay kang disipulo, you will give your life to God as evidence na ikaw tunay na disipulo. Hindi yung kailangan pilitin ko yung sarili ko maging tunay na disipulo para ako'y maging Christian. Hindi. Kung tunay kang Christian, you will be a true disciple. God will make you.
He who began a good work in you, ang nagsimula ng magandang mabuti, siya rin ang gaganap sa'yo. God is molding you. Kaya maya-maya, mabibigla ka. Kahit masasaktan ka sa pananampalataya, sumusunod ka. And you thank God, not yourself. Pasasalamatan mo dyan. Lord, mabuti na lang. Hinuhubog mo ang mga katulad namin. Kaya hindi ako lasenggo ngayon, hindi dahil sa magaling ako magtimpi, kundi dahil binigyan ako ng Panginoon ng kalakasan at kagustuhang magtimpi. Nakukuha niyo po ba? Are you still there? This is frontline battle. Ito ho ang pakikidigma. Lahat tayo dito mahina. You just cry to God. Unang-una, tandaan mo kung ano ka hindi. Siguro ang dapat ginawa nung 3 tao na yon, imbis na umalis, sabi ko, Lord, totoo lang, hindi ko kaya yung pinapagawa mo. Pwede ba tulungan mo ako? You think God will answer that prayer? Sa tingin mo, pag sinabi mo kay Lord, Lord, ganito ako makasarili, pwede bang gawin mo akong tunay na disipulo? You think God will answer that prayer? Of course. He will be blessed by that prayer. So, huling tanong, sa pagwawakas, tunay kaya tayong mga disipulo? Sapagkat maliwanag sa eschatology o end times, marami sa simbahan. Ano yung sabi sa Matthew 7:21? Marami sa huling araw magsasabi, Panginoon, Panginoon, at sasabihin ko, hindi kita kilala. But I'm your disciple. Nagpalayas ako mga demonyo, ginawa ko to. I never knew you. Why? You are not my disciple. Nandito ka lang kasi may kailangan ka sa akin. Pero pag pumunta na sa pagsubok, kung talagang ako'y mahal mo, bilang tagapagligtas, lumabas, ako'y mahal mo. Bilang hindi tagapagligtas ng kaluluwa mo, kundi tagapagligtas mong pinansyal, pisikal, pero hindi tagapagligtas ng kaluluwa mula sa kasalanan. Sabi sa Juan 6:54, ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Alam na ni Jesus buhat pa noon, una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya. God is omniscient. He knows. At kung sino ang magkakanulo sa Kanya, idinugtong pa niya. Iyan ang dahilan. Kaya ako sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. You know what happened? Alam mo ba yung ginawa ni Jesus na ministry? Matapos niyang birahin ng mga katotohanan ito, yung libo-libong unang sumunod sa Kanya, ang natira iilan-ilan na lang. Kaya sabi, mula noon, marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya dahil sa tindi ng mensahe. Tinanong ni Jesus ang 12 at tinatanong niya rin tayo, kayo naman, gusto rin ba niyong umalis? Pag nalaman mo na kailangang isuko pala. Pero yan mga kasama, hindi mahirap na pagsuko yan. Alam niyo, minsan sinasabi ko minsan, mas blessed pa yung mga galing sa putik na katulad namin eh. Yung pinag-ahunan sa amin, yung putik, walang choice. Kahit anong pagawa mo na sa akin, Lord, kasi ayoko nang bumalik dun sa putik. Ang mga delikado sa atin, yung mga disipulo na ayos naman ang buhay, dagdag na lang si Jesus. That should not be. At kung wala kayo natandaan dito sa aking mensahe, sana ang nagawa nitong mensaheng ito ay dalhin tayong lahat sa ating tuhod ng pananalangin. Sabihin, Lord, mukhang disipulo mo ko pero mukhang may hangganan. Mukhang isa ako dun sa mga iskriba na may hiningi ka sa aking isuko, may paghihirap ka sa akin na gustong gawin para mapaluwalat yan, may serbisyo kang gusto ipagawa pag mahirap, mukhang ako'y lalayo rin sa'yo. Pwede bang tulungan mo ako? I think no prayer honors God more than the prayer of a broken Christian. Yung Kristiyanong nauuhaw. Ito yung nauuhaw sa kabutihan. Ba't ka nauuhaw? Kasi alam mo, kulang ka. Dehydrated ka. Naiinis ka na sa sarili mo kasi gustong-gusto mong sumunod kay Lord pero yung laman mo, hinahata ka. Ito yung tinatawag na holy discontent, banal na pagkayamot. Yan ang gusto ko matandaan natin because the cause of discipleship is everything. Hindi pwedeng hausaw. Hindi pwedeng hap-hap. It's all. Maaring hindi hingin lahat ni Jesus, pero ready ka to surrender. At ikaw lang nakakaalam habang nakaupo ka dyan kung hanggang saan ka. At kung nadedetect mo
na meron kang limitasyon, you get on your knees. I get on my knees, Lord. Turuan mo ko. At tama yung nagsabi sa akin kanina, isang paraan, specific prayer, make me hungry for your word. Bigyan mo ko ng pagkauhaw at pagkagutom sa iyong salita. Sapagkat ang kalakasan na maging tunay na disipulo comes from hearing the word of God. Faith comes by hearing. Pag nakakarinig ka ng salita ng Diyos, yan ay parang tabak na doble ang talim. Sinusugatan ka upang ikaw'y moldihin. So, umamin lang po tayo at humingi ng saklolo. And God has a promise na if you seek Him, you will find Him. If you seek to be a true disciple, if you admit, then He will help you. And that is a prayer that truly honors Him. Tayo po yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong pagtitiyaga sa amin. Salamat po sa mga aralin na ito na kailangan ng napakarami sa amin, kasama na ako. Alam ko, Panginoon, napakadaling magproklama, magbigay ng testimonya, at magsabing kami Christian, pero hindi po namin alam ang aming gagawin pag talagang kami ay iyong pinahayo at hiningan ng pagsuko, ng may pagsakripisyo. Salamat, Panginoon, dahil napakabait mo na yung hindi namin magawa, ginawa mo sa krus. Salamat, Panginoon, na meron kaming panahon upang kami po ay magbago. Doon sa mga tao dito ngayon, Panginoon, na talagang tunay naman kami mga Christian, tunay naman kami mga disipulo, ngunit nagkukulang sa may pagsakripisyong pagsunod. Tulungan mo kami. Will you help us, Lord? Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag malansin ang mga kung ano-ano mga bagay sa mundo na nakakalimutan namin na magpatibay sa aming pakikitungo sa inyo sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng salita. Doon naman sa mga tao na andito, Panginoon, na maaari ngayon, na-realize nila, baka ako hindi Kristiyano, maaari ba, Panginoon? Hipuin mo sila ng banal na espiritu. You convict them now, Lord, as you convicted most of us. And you save them. Tulungan mong isuko nila sa inyo ang kanilang buhay nang walang rekititos. Dahil lamang gusto nilang masagip. Isusuko nila ang kanilang buhay at dito magmumula ang pagsasanay mo sa amin na makasunod ng tama at ng buong buo. We love you, Lord. We thank you. These things we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.